Tubong Manobo dumanas ng matinding diskriminasyon. Pwede namang pakitawag mo siya, bibili tayo. Hindi inalintana ang kaguluhan at panganib sa kanyang buhay, matupad lamang ang misyon sa Panginoon. The Lord has provided, and so we put together our money and we built the school. Sa gitna ng kahirapan, nakapagtapos ng kolehiyo, nang umunlad, nagpaaral ng mga kapos na bata sa kanilang komunidad. Kapag kahit nahihirapan ako, sila yung naging inspirasyon ko. Bilang Manobo, naranasan ni Jeline ang pangungutya at diskriminasyon ng mga taong tinatawag nilang tagapatag at sila'y tagabundok. Masakit man, wala siyang magawa kundi tanggapin ang kantsaw at pambuhuska ng mga iyon. Katulad ko na isang Manobo mandaya. Hirap talaga. Tuwing nagbibinta kami ng talbos ng kamote, yung mga gulay-gulay, mararamdaman ko na siyempre nagbibinta ka. Ano po? Uy, tawagin mo yung Manobo. Bibili tayo. Pwede namang pakitawag mo siya. Bibili tayo. Hindi ganon. Tawagin mo yung Manobo. Bibili tayo. Dinig na dinig namin yun. Dinig na dinig ko yun. Pangarap ni Jeline ang makaahon sa kahirapan. Kahit pa taliwas ito sa kagustuhan ng kanyang ama. Pinag-aral talaga kami, pinush kami mag-aral ng nanay ko. Kasi ang tatay ko, wala talagang ganong magpaaral. Sabihin niya sa'yo, sapat na sa akin ang makasulat kayo ng pangalan. Sapat na yon, tulong na kayo para mabuhay tayo. Ganon ang mentalidad ng tatay ko. Sadyang may angking katalinuhan, naging top honor si Jeline sa high school. Ngunit sa kabila ng mga parangal, patuloy pa rin niyang nararanasan ang mga pangungutya. Upang nang sa gayon. Sa isang pagkakataon, nakilala ni Jeline ang isang misyonero na nagpakilala sa kanya sa Panginoong Diyos. Pero di naman ito sineryoso ni Jeline. Ako naniniwala na hindi niya ako kilala. Kasi sa mga ginagawa ko, hindi talaga ayon sa kanya. Ngayon, tapos ka na ng high school. Naisang tabi ni Jeline ang mga pangarap dahil nang matapos siya sa high school, napilitang huminto upang makapag-aral ang kanyang mga kapatid. Nagtrabaho siya bilang isang gwardya. Dito niya nakilala isang lalaki. Mapusok dahil na rin sa kabataan, nabuntis siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagkaroon kami ng anak tapos ng ibang bansa ako. Hindi nakayanan ni Jeline at kanyang asawa ang gastusin sa kanilang bagong pamilya. Dagdag pa dito ang pagtulong sa kanilang mga magulang. Kaya nang makapanganak si Jeline, nagtungo siya sa Japan, naging simula ng bagong problema. Ako naman, balik sa Japan. Nangarap. Kaya lang, na-set aside ko na during the time, may pamilya na akong sarili. May mga anak na ako, may asawa na ako. Dahil sa pagkakalayo sa isa't isa, natukso at nagkaroon ng babae ang asawa ni Jeline. Sa simula ay sinubok nilang ayusin ang gusot sa relasyon. Ngunit bandang huli, nauwi din sa hiwalayan. Nalulong sa pagsusugal at alak si Jeline. Unti-unti ding bumagsak ang kanyang pangangatawan. Sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, nakaranas ng cardiac arrest si Jeline hanggang sa mawalan siya ng malay. At nang magkamalay, muling natagpuan ni Jeline ang Diyos. Narinig ko na, tut, gano'n na. Isa lang. Sabi ko, in Jesus' name. Nireview ko. Sabi ko, naka-review ako. Gano'n. Tapos bumalik yung heartbeat ko. Doon ko naisip. Tapos na-realize ko na. Mula kasi nung naging Kristiyano ako, may Bible ako mahaba. Pero tinatago ko yun. Nakatago lang siya. Nahihiya ako na makita ng mga kaibigan ko na may Bible ako.
Napagtanto niya ang lahat ng pinagdaanan sa buhay. Ang hirap ng pagiging manobo, ang umibig at muling mabigo at masaktan, at ang yumaman nang wala namang katahimikan. Isinuko ni Jeline ang buhay sa Panginoong Diyos at unti-unting pinatawad ang lahat ng nangungutya, nakapanakit at nagdulot ng pighati sa kanyang puso. May purpose talaga ang Diyos sa buhay ko. That was 2006. Di inasahan ni Jeline ang magkabalikan pa sila ng kanyang mister. Ngunit may plano talaga ang Diyos para kay Jeline. Matapos ang mahabang taon ng paghihiwalay, muling niligawan ng dating asawa si Jeline at dahil na rin sa pag-ibig ng Diyos, unti-unting nahilom ang lahat ng pait sa kanilang relasyon. Ang sugid niyang manligaw. Hanggang sabi ko, ano ba talaga to, Lord? Kasi inisip ko rin, baka makipagbalikan ako sa kanya, hindran siya sa ministry ko. Hanggat nag-open yung church noong October 27, nag-open kami dito. May malaking gawain ng church dito. Nandito yung mga church ng Rainbow Tabernacle of Praise. Nagkaroon din kami ng October 29, nagkaroon kami ng wedding dito. Kami yung unang kinasal dito sa church. Patuloy na naglilingkod si Jeline sa Panginoong Diyos, bitbit ang kalayaan at pagpapatawad. Nakamit na niya ang matagal nang inaasam na katagumpayan na nagmumula lamang sa Panginoong Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala kang makukuha sa mundong ibabaw na ito na sa sarili mo lang kakayahan. Wow. Alam mo, it's so amazing, no, that the Lord gave back to Jeline in spite of her naging pagka-rebellious ng konti yung buhay niya. Binalik ni Lord lahat and so much more. Yes, and you've met them, Peter, and then Yes. you've seen how prosperous their Yes. ministry is, no? Their ministry is prospering. Meron din siyang business na furniture business. Binibless ng Panginoon. So, nakapagtayo siya ng 3 or 4 story na building. wow. Doon yung furniture business. Grabe talaga ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Pero yun nga ang word ni Jeline, seek first the kingdom of God and His righteousness, and then all of these things will be added to you. Who would have known, ano? Kasi nung nagsimula nga yung kwento natin, manobo siya. Yeah. Hindi sila mananampalataya. May insecurity siya Yes. sa kanyang pagiging miyembro ng tribo. But the Lord found her and she accepted the Lord, and then the Lord started to prosper her. Kahit na yung likong buhay nila, nagkaiwala ng mister, inayos pa rin ng ating Panginoong Diyos. Ganyan po ka-committed ang ating Panginoong Diyos. Doon sa talagang nananampalataya, nagtitiwala sa Kanya. At yun din, nagsisilbi pa. Amen. We serve an amazing God. You know, all human beings are equally created in the image and likeness of God. And this includes all ethnic groups. Jesus Christ Himself destroyed the dividing walls of hostility. He destroyed the barriers that people built between themselves. And we read this in Ephesians 2:14. For He Himself is our peace, who has made the two one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Jeline realized this when she accepted Jesus as her Lord and Savior. She realized that God looks at her beautifully kasi she's made in His image and likeness, and that the Lord truly loves her despite her ethnic background. What about you, my friend? Have you experienced discrimination because of the way you look, because of the color of your skin, or your stature in life? Remember, God doesn't look at any of those things. He looks at the heart. And right this moment, He's looking at your heart. Is your heart right before the Lord? Kung hindi pa po, if you have never received the Lord Jesus in your life as Lord and Savior, we want to give you this opportunity. And pray with us this prayer. Let it be the prayer of your heart. My Heavenly Father, all my life, I have experienced severe discrimination. All my life, Lord God, I went through one difficulty after another. But yet I saw the way you restored Jeline and even blessed her with so much more the moment she aligned her life with yours. So Lord, today,
this very moment, I surrender my life to you. Lord, I will not depend on my own ability, but I will depend on you. So Lord, I come to you confessing that I am a sinner. Forgive me for all the sins that I have committed. And Lord, now I open my heart's door and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be my security, to fulfill your plans and purposes that you have for my life. I surrender all. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi niyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. At kung sumabay po kayo sa aming dasal at tinanggap ninyo sa kaibuturan ng inyong puso si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, kayo po ngayon ay nakatitiyak na ng buhay na walang hanggan. At kung may katanungan po kayo tungkol sa napakahalagang desisyon na inyong ginawa, tumawag lamang po kayo sa aming prayer center sa aming hotline number 737-0700. Nakaantabay po ang aming mga trained prayer counselors upang tanggapin ang inyong tawag at sagutin ang inyong mga katanungan. Kung kayo naman ay nasa probinsya, mayroon po tayong toll-free number. Libre po ang tumawag sa 1-800-1888-8700. You can also text us. Just type yes, space the 700 Club Asia, and send it to our smart number 0949-888-8001. Sa ating Globe number 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga mensahe o komento sa aming Facebook wall. I-type lamang po ninyo ang The 700 Club Asia. At pwede rin kayo makipag-live chat sa amin. Mag-log on lamang sa aming website, cbnasia.org/mediacenter. Simula na ang Huwarang OFW 2017. Maaari na kayong magsumite ng inyong mga kwento. Ipadala ang mga entry sa Huwarang OFW 2017 at cbnasia.org. Magbigay ng buod ng inyong patotoo. Para mabigyan kayo ng pagkakataong makilahok sa pagpili ng karapat-dapat na hiranging Huwarang OFW, meron tayong online voting. Ang inyong boto ay 20% ng pangkalahatang puntos ng mga nominees. Bumisita lamang sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Vote Contest tab. Mula pagkabata, batid na ni Sheila ang kahalagahan ng edukasyon. Kaya kahit madalas ay kinakapos, nagpatuloy si Sheila sa pag-aaral. So naranasan ko yung everyday, 150 pesos minimum na kailangan na baon ko, pamasahe tsaka yung pagkain. Araw-araw yun, uutangin yun. Biyuda na ang kanyang ina. Sa maliit na sinasahod nito sa pagtuturo sa elementarya, iginapang niya ang 5 anak sa pag-aaral. Si nanay kasi, 14 silang magkakapatid. Siya lang yung nakapag-aral. Kaya naman, gusto niya rin kaming makapagtapos. So yun lang, mag-aaral ka lang, wala kang ibang gagawin, hindi ka maghuhugas ng plato. Ang pagsasakripisyo ng ina ang nagsilbing inspirasyon niya upang lalong paghusayan ng pag-aaral hanggang sa makatapos siya sa kursong accountancy. Ang karanasan bilang accountant sa isang kumpanya sa Pilipinas ang kalaunay nagdala sa kanya sa isang panibagong landas kung saan magiging mas madali ang kanyang pag-asenso. Iniwan ni Sheila ang pamilya sa Pilipinas upang makipagsapalaran sa Bermuda bilang accountant. Kaya na rin umuo ako na makapag-abroad. Kasi nga si nanay, di ba, inutang lahat ng mga baon-baon namin. Sabi ko, kung mag-a-abroad ako, saglit lang yan. 2 years, tapos na yung mga utang, tapos balik na dito, di wala nang utang si nanay. Unti-unting umangat ang antas ng pamumuhay ng kanyang pamilya at napag-aral niya rin ang kanyang mga batang kamag-anak. Ngunit sa muli niyang pagtanaw sa bayan na kanyang pinanggalingan, isang mahalagang bagay ang natuklasan ni Sheila.
Bakasyon ko noon dito sa Philippines. Tiyaya ako ng mga bata, ay Ate Shell, nandito ka pala. So yung takbo ng sharing, gano'n. Yung isa, namatay yung lola, hanggang sa nagkasakit, hindi na napagamot kasi nga wala naman silang pera, hanggang sa namatay na. Tapos yung isa, gustong-gusto niyang mag-aral, hindi naman siya makapag-aral. Tapos yung isa, pagdami nilang magkakapatid. Nung gabi na yun, iyak lang ako ng iyak. Naririnig ko yun, tapos iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, Nay, babalik ako sa Bermuda. May kailangan tayong gawin. May mission tayo. So sila ngayon yung nagbibigay sa akin ng lakas na kapag kahit nahihirapan ako, sila yung naging inspirasyon ko. Sila yung naging motivation ko, kaya ako nasa ibang bansa. Di nagtagal, nagsara ang kumpanyang pinasukan niya sa Bermuda kaya't lumipat siya sa Amerika. Nagsumikap siya upang matulungan ang mahihirap na bata sa kanilang komunidad. Sinuportahan niya ang kanilang pag-aaral sa pagbibigay ng kanilang monthly allowance at pangmatrikula. Hindi nagtagal ay naengganyo na rin niya ang kanyang pamilya na mag-ambag ng suporta sa gawaing ito hanggang sa mabuo ang samahang tinawag nilang Share a Secret, Spread Success. Yung secret na kapag nagbabahagi ka, ang totoo, hindi ka nawawalan. Kapag bukas yung palad mo, nagiging daanan lang siya. Pumapasok yung blessings, lalabas yung blessings. Pero kung maramot tayo, hindi rin makakapasok yung blessings. Dahil sa magandang resulta ng pagtatanim nila para sa kinabukasan ng mga bata, nanganak pa ito ng ibang programa. Doon na nagsimula, nagkaroon na kami ng Scholarship Foundation. Ang kailangan pala ng mga bata, hindi pera. Ang kailangan nila, inspirasyon. So dyan pumasok yung sumunod namin na program, Itaas Kaalaman. Gusto namin silang i-inspire yung mga bata na kaya nyong magsikap, kaya nyong mag-iba yung takbo ng buhay nyo. Yung pangalawa naman, hindi mo lang yan tataniman kapag college na sila, kapag high school na sila. Taniman mo yan, bata pa lang. Ginamit namin ngayon yung feeding. Tapos yung isa pang program namin, yung Proud Akong Lumaki sa Capri. Ito, community namin, pinaparangalan namin lahat ng mga nakakapagtapos sa pag-aaral. Maraming bata na ang kanilang natulungan. Ang 30 sa kanila ay pawang nakapagtapos na sa pag-aaral. Masaya talaga, masaya. Pag nagdadasal nga ako, Lord, thank you po. Manager lang tayo ni Lord eh. Sa Kanya lang nanggagaling lahat yan eh. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Sheila sa Hong Kong bilang Vice President sa Client Services ng isang kumpanya. Para kay Sheila, ang pagsusumikap ay laging nagbubunga ng mabuti. Ang greatest lesson ko, kailangan meron kang dahilan, meron kang motivation kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Yung passion mo na yon dapat mas malaki siya sa mga struggles mo. Tapos palagi mong i-remind yung sarili mo na kapag nahihirapan ka na sa ibang bansa, nahihirapan ka sa ginagawa mo, tatanungin mo yung sarili mo, bakit nga ba ako nasa ganitong sitwasyon? Magbabago yun. Tapos, syempre, kay God lang lahat, nakasentro lahat. Wow, nakakabilib naman yan, ano, Peter? Imagine, para na rin siyang eskwelahan mismo. Yes. Siya mismo, for sending all of these children to school. Amazing. She embraced what she learned from her mother. Yes. And that value of hope that is in education, she wanted that for her whole neighborhood. Kasi alam niya, if I empower them with education, magkakaroon sila ng hope. Tsaka gusto ko yung attitude ng nanay niya, tsaka pati siya. At all means, mag-aaral ka. No matter what. No matter what. Mag-aaral ka, magtatapos ka. And ngayon, pinagpapatuloy niya yan, yung naganap sa kanya, sa kanyang mga kapatid, sa pamilya niya, at sa mga ibang bata pa. Dahil pinapahalaga ni Sheila ang value ng edukasyon. Sana sa ating mga manonood, huwag niyong aaksayahin ang mga oportunidad. Meron kayo na makapag-aral. Dahil marami talagang nangangailangan na makapag-aral at kagaya ni Sheila na unawaan niya ito at tinitiyak niya na mas marami pa na tatanggap ng mga karunungang available sa pag-aaral. Kaya mga estudyante mag-aaral lang mabuti. Don't throw that away. Sometimes God allows us to go through difficult situations to strengthen our character and to accomplish through us His will. It is God's will to provide those children with education to break the cycle of poverty in their lives. And He is accomplishing that
through Sheila. Thank you, Sheila. At pinagpapala siya upang makapagbigay pagpapala naman sa ibang nangangailangan. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. In our next story, the untold sacrifice of two Filipinas in trying to improve the quality of life of children in a formerly war-torn area. Their story, when we come back, don't go away. Pag nagbibigay ako, masaya ako. Hindi man ako nakakapunta sa mga lugar na yon, alam ko nakakarating yun. Kapag kinlaim mo yung pagpapala ng Panginoon, ibibigay niya sa'yo kasi nagtitiwala ka. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Kairouz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. The presence of the military, armored vehicles, and heavy weapons in Mindanao proves that the area is still far from being safe. But it didn't stop Operation Blessing from extending help to the people there. They gave food packs and other relief goods, and they counseled adults and children to ease their trauma. So I'm appealing to you to partner with us and help us reach more of our kababayans there. Call our hotline 737-0700 now. Ang Maysot ay isang lugar sa pagitan ng Myanmar at Thailand. Marami sa mamamayan sa border na ito ng Burma o kung tawagin ay Myanmar ay lumilikas dahil na rin sa mapang-aping rehimen ng Myanmar. Bagamat mapanganib, libu-libong mga pamilya ang lumilikas, matanda man o bata, upang makatakas sa karahasan at matinding kahirapan. Dito nagsimula ang pagtulong ni Papet Amihan para sa mga refugee ng Myanmar. The Lord gave me a verse in Jeremiah 31:15-17. Restrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work will be rewarded, says the Lord. And then your children will go back to their own land. And that is a promise that I'm holding until now. Sinimula ng isang eskwelahan na kakalinga sa mga kabataang Burmese. Ngunit hindi naging madali ang kanilang simula. We started from a school in the middle of the rice field. We were ejected from that first school and were able to rent out the second school. After a few months, we were again ejected, and that one was really a sad ejection because the caretaker told us she received a letter from the government. Why is it that we're renting her house for this kind of children? Hindi nag-iisa si Papet sa pagsisimula ng LP School. Katuwang niya ang iba pang mga Pilipino kasama na si Roslyn na sinimulan ang eskwelahan. Kinailangang humugot sa sariling bunsa ang mga misyonerong Pilipino at kasama dito si Papet. Dahil din sa kanilang tiwala sa Panginoon at pagpapagal, napatayo ang isang bagong eskwelahan. Pinangalanan nila itong LPs na hango sa isang salitang Grego na ang ibig sabihin ay pag-asa. True enough, the Lord has provided, and so we put together our money and we built the school. And so the parents of the children, we told them that, you know, we're going to build this school, can you help us? And they came like that in the movie to help build the school. Mahigit 15 taon na sa ministeryo si Papet at mga kasamahan, at sa haba ng panahon, maraming buhay na ang nabago. Kung dati pagnanakaw at pagbebenta ng sarili ang solusyon sa kahirapan, ngayon ibang-iba na ang kanilang mga pangarap. Gusto kong maging doktor para makatulong ako sa aking bayan. I want to be a teacher because I want to help my people on Burma. Mahirap man ang naging simula, pagpapagal at pananampalataya ang naging puhunan. Ngayon, nasisilayan na ang resulta ng kanilang mga sakripisyo. Sa lahat po na pinagdaanan namin,
nagkasakit, muntik na patayin, magka-fracture. Nandun po kayo kasama namin. Nagdadalangin po sa amin at sumusuporta. Nagpapasalamat po kami. Maraming salamat. Patuloy pa rin ang paglilingkod ni Puppet Amihan para sa mga Burmese. Sa lahat ng tagumpay, tanging pasasalamat lamang ang sambit ng kanyang mga labi. God has established this work for us. I'm only a representative of my teammates, Gigi, Grace, Gaudi, Kuya Onyet. You are the real treasure in this ministry. Give glory to God for the support of the family, ministry partners, friends in the Philippines, Thailand, Myanmar, and parts of the world. Yan ang mga tunay na bayani, yan sina Puppet at si Roslyn, dahil imagine they sacrificed a life of comfort here sa Pilipinas. They could have been teachers, professors here in universities here, but they decided na yung mga batang yon na nasa bingid ng peligro dahil nga may gera dyan sa border na yan. And they decided to help these children instead. Peter, may mga nagtatanong, bakit may mga missionary kailangan mag-abroad pa? Maraming nangangailangan din sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay marami na rin tumutulong. Ngayon may mga bansang kagaya niyan, yung sa Thailand, border ng Burma, na hindi lamang na sa peligro yung kalagayan ng mga kabataan at nangangailangan din sila ng tulong, kung hindi, kailangan din nilang makilala ang ating Panginoong Jesus. That's the very reason why hindi sila na-deter. Even if they were kicked out over and over again, they never gave up. Kasi meron silang mission coming from God. That's right. Missionaries like Puppet and Roslyn have to make a lot of sacrifices in responding to God's Great Commission. And this is to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, sabi ni Lord, I am always with you to the very end of the age. Yan ang magandang promise ng ating Panginoong Diyos, kaya wala tayong dapat ikatakot at walang ikinakatakot. Itong sina Roslyn at Puppet, nakita naman natin yan sa kanilang kwento kung gaanong sakripisyo ang ginawa nila bilang pagtugon sa tawag ng Diyos. Tinalikuran ang kanilang kaginhawaan, dulot ng sariling tahanan at bansa dito. Tiniis ang malayo sa mga mahal sa buhay at hindi makapiling ang mga selebrasyon. Niyakap nila ang kulturang kaiba sa kinalakihan, kumain ng mga pagkain kaiba sa kanilang panlasa at higit sa lahat, hindi inalintana ang panganib sa pag-abot at pagtulong sa mga batang biktima ng kaguluhan at giyera sa kanilang bansa na hindi naman nila kalahi. God loves and values people from all ethnic and cultural groups. He died on the cross for all of us because of that love. If God loves us with impartiality, then we need to love others with the same high standard. The Bible tells us in Romans 12:9 and 10, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. At sa atin pong wikang Tagalog, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. Love means helping others become better people. It requires our time, our money, our personal involvement. Let us not treat others unfairly because of a preconceived notion, but rather we should honor all people of different backgrounds because they are all created in God's image. They're all precious. Thank you all for watching. We hope you've been truly inspired and given hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and love the Word, live the Word. Ngayong Martes, kilalanin ang driver na naging viral dahil sa kanyang good acts. Is there something good kung may anak ka nga, may malalang sakit naman? Optimus Prime, Bumblebee, kilalanin ang rubber artist ng Marikina. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa Goodness Overload. Should be at the forefront and that should be able to navigate you through life situation you're in. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng Alisto.